Katapos magpakain, racket tayo. Wag lang sana ulit bumuhos ng napakalakas na ulan. Diskarting malupit, buhis buhay para sa mga alipin na pera. Buti na lang medyo tumilang ulan. Napaka-ironic na naging buhay ko eh. Nasa syudad, at least nasa syudad, medyo malaki talaga ang bigayan eh. Kaya kayang-kaya ko doon dumiskarte ng arep. Kaya pwede akong tumulong sa mga sutpusa na kailangan ko tulungan. Pero hindi ko talaga in-expect na pati dito sa probinsya ko, ganito rin ang magiging racket ko. Yun nga lang, mas pahirapan talaga dito. Kahit anong oras na, mag-alas 12 na. Pati isang pwesto sa Manila, isang pwesto lang sa syudad, isang pwesto lang ako doon. Isang building, marami ka na madideliver doon. Dito talaga, tapos ang gamit ko, syempre, walang kamatayan kong bisikleta. Ang 13 years ko ng bisikleta sa buhay ko. Kahit nakabisikleta ako, nag-deliver ako kahit mahirap. Di ko talaga in-expect talaga na akala ko pagbalik ko dito sa probinsya ko. Magiging tahimik lang ang buhay ko dito. Simple lang. Pero dahil sa pagliligtas ko ng ibang tao, pati yung sarili kong kalayaan at yung aking pagtira sa aming sariling bahay, wala. Pinaalis ako dahil sa pagtatanggol ko sa ibang tao. Tapos syempre, yung ibang mga bagay hindi ko makontrol eh. Mas mahalaga para sa pamilya ko yung kanilang reputasyon sa paligid eh. Kasi masabing ayaw lang nila ng gulo. Kahit nakakita sila ng mali sa lugar, okay lang sa kanila. Ang nangyari, ako na problema. Ngayon, nasa magulo ako lugar nakatira. Pero wala eh, ganun talaga ang buhay. Para na nasa syudad din ako, napapahamak ako, na-frame up pa ako. Dahil lang tumulong sa kapwa ko. Yun ang hindi alam ng pamilya ko. Lagi na lang makikita na lang nila sa akin yung paano ka nakulong, ano nangyari, ba't ka nakulong. Yun lang, wala silang alam kung bakit. Hindi nila ako tinanong kung bakit, kung ano nangyari, kung okay lang ba ako. Basta kung ano na lang yung naging reaction ko doon sa mga sitwasyon nangyari pagtatanggol ko na iba. Yun na lang ang kanilang nakita. Mukhang masama pag nagtatanggol ka ng kapwa kasi syempre kailangan mong gumawa ng paraan eh. Kailangan mong pakita yung pero ngayon talagang wala, ayaw ko na, ilag na ako tumulong sa mga tao dahil sa ganun, napapahamak ako, nasisira ang pamilya ko. Nasira ang pamilya ko nung simula rin nun bata ako dahil lang sa pagtulong ng tatay ko. Nagkasira sila ng nanay ko dahil sa maraming bagay na pagtulong. Kami nagigipit dahil sa pagtulong. Nakakalungkot, pero sino ba namang tao ka na problema? Kahit sinasabi nilang pinanganak akong mayaman, nako, minsan nga nagiging nagiging alanganin pa yun sa mga ibang tao eh. Mas madedehado ka kasi syempre mayaman ka eh, makukuha mo lahat, pero ang kapalit nun wala kang kakontentuhan. Nung bata ako, binibigay naman nilang, hindi naman sobra-sobra, pero kaya nilang tugunan yung mga pangangailangan namin. Pero doon na lang napunta lahat ng kanilang wala nang pagmamahal, wala nang attention, wala nang usapan, basta ito na pera. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi nila ako kakamustahin. Ang talagang hindi ko malilimutan tuwing nagtatanong ako tungkol sa araw nila, tapos magtatanong ako tungkol sa mga bagay-bagay kasi nga hindi ko naman tinatanong dahil hindi ko alam eh. Sabi nga nila, matalino ako, minana ko mga kanilang katangian. Hindi ako nagtatanong sa kanila dahil hindi ko alam yung mga bagay-bagay. Nagtatanong ako sa kanila para magkaroon kami ng komunikasyon, pero wala, kahit yung simple mga ganung bagay wala silang pakialam. Ayaw nila. Para sa kanila walang kwentang bagay yung yung affection ba. Masyado silang nakulong sa mga bagay na kanilang pinagkabisihan na yun, hindi na nila napansin na nawasak yung pamilya namin. Nakakalungkot mga isipin, pero ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Pero yun, talagang nalulungkot lang ako pag lagi na lang nila sinasabing wala akong kwentang tao eh. Sa paningin nila, sa nakikita nila, kasi yung nauwi ako sa bahay namin, nagpagod ako.
o hindi ako makagalaw dahil sa dami ng pinagdaanan ko, dahil sa dami ng sinakripisyo ko. Wala silang alam sa buhay ko, kahit sila yung pamilya ko. Natapos din ang araw ng pagdi-deliver, mag-aalauna. Nakakalungkot lang na wala. Hindi ko mapagkakitaan yung aking mga talent at mga artistic side ng buhay ko eh. Pero wala tayong magagawa. Mas kailangan natin mabuhay kasi sa unahin yung mga pangarap natin sa ngayon eh. Lahat ng talent ko, walang halaga. Pero wala tayong magagawa. Ganun talagang buhay eh. Walang pakinabang mga talent ko minsan eh. Hindi ka mabubuhay ng passion mo minsan. Pwede lang na yung piliin mo yung passion mo para mabuhay, pero wala nang masyado nakaka-appreciate ng mga passion ng tao. Kaya kung titingnan mo mabuti ngayon yung mga tao, wala. Puro mga malungkotin, puro walang kaibigan, puro magulong buhay, puro wala. Pero syempre hindi ko bibitawan yung mga pangarap. Para saan pa yung buhay mo kung puro survival lang ang iniisip mo. Ang mga pangarap lang, ayun nga yung minsan irony ng buhay. Ang pangarap para lang sa may mga pera eh. Pag wala kang pera, wala kang karapatang mangarap. Yun ang nangyayari. Nakakalungkot man, pero yun ang nagiging realidad ngayon. Kaya ang gulo ng mundo. Ano pa nilang makasurvive. Kasi sa gawin nilang mga bagay na mas importante sa buhay nila. It really hurts. Kung ganito, lagi na lang kami pinto kapag wala pera.